2 minuto lang, galing sa bahay namin, ay dagat na. Hindi ko siya masabing beach kasi nakatambak doon yung mga malalaking sirang sasakyang pandagat. Pero ang lugar namin ay puno ng maraming alaala. Sa tabing dagat ay makikita mo yung mga ilang bata na nakayuko. Meron sila minsang dalang kanin na hinalo sa sabaw ng pinaksiw. Gamit ang punit na tela, sinasawsaw nila ito dito at pinapatak sa buhangin. Minsan, ididikit nila yung tela sa buhangin at may kumakagat. Ano yan? Bulate. Meron palang bulate sa dagat. Ang akala ko, sa lupa lang sila sa mga pananim matatagpuan. Meron itong mga mistulang pangil, mahaba at magaspang ang katawan. Ang naipong bulate sa lata ay tinatadtad nila at ginagawang pain sa isda. Gamit lamang ang mga kamay ay makakahuli ka na ng mga maliliit na isda. Sa sobrang liit nila, aakalain mo na parang piraso lang sila ng plastic na nagkabuhay at hindi mo matukoy kung anong klaseng isda ito. Sinubukan kong iuwi ito sa bahay para alagaan. Pag wala kang karanasan sa pag-aalaga nito, hindi ito magtatagal. Yung nahuli kong isda, nilagay ko sa babasaging garapon. Pinalitan ko ng tap water. Kasi sabi 'di ba dapat malinis. Kinabukasan, nakalutang na siya ng patihaya. Oo nga no, magkaiba pala ang tubig tabang sa tubig alat. Minsan, makakahuli ka ng pusit. Trinay niya pa mag-ibang kulay. Defense mechanism ito para makaiwas sa kakain sa kanya. Para pag siya naman lumaki, ikaw naman ang kakainin. Unahan mo na siya. Mailap ako makahuli ng seahorse. Yung kulay lumot, hugis kabayo nga ang nguso nito. Minsan may nahuhuli din akong botete, sabay tapon kasi nakakalason daw. Muntik na din akong malunod sa dagat malapit sa amin nung hindi pa ako marunong lumangoy. Tapos naiinggit ka sa mga kalaro mo. Minsan, naakit akong tumalon sa dagat. Kulay dark green ang tubig. Pagtalon ko, hindi ko matapakan yung buhangin sa ilalim. Lampas ulo pala. May narinig akong tumalon sa dagat at hinawakan niya yung kamay ko at pinahawak sa kawayan ng sasakyang pandagat. Siya si Jory, hindi tunay na pangalan. Nakakamanga siya dahil sa galing sa paglangoy at pagtulong sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako ngayon. After noon, parang wala lang. Madalas kami magtalo sa mga laro. Simula noon, medyo pinagbawalan na kami maligo sa dagat doon sa amin. Noong minsan, ang dami naligo sa dagat dahil malapit na sumapit ang araw ni San Juan. Yung dalawang kapatid ko, hindi makatiis, ay nagsimula ng maligo. Hoy, bakit kayo naligo? Sabi kong ganon. Hindi tayo allowed. Sinundan ko silang dalawa sa dagat. Di ba bawal nga? At nagsimula na akong maligo din. Aral-aral maglangoy, lagot kayo kay mama. Aral-aral maglangoy, lagot tayo kay mama. Maya-maya pa ay nakikita ko na si mama sa tabing dagat na may hawak na baratiya. Grabe naman, wala pang 30 minutes. Sabay talaga kami pag pinagpapalo sa bahay. Iyak-iyak pa, di ba? Dapat mo talaga lakasan yung pag-iyak para hindi magtagal na paluin ka. Siyempre, para maawa. Siyempre, pag humina yung iyak mo, patuloy ka pa rin papaluin. Lumipas ang mga linggo bago kami
makaligo ulit. Siyempre magaling na ako lumangoy. Gayahin mo lang ang aso. Kailangan mo lang igalaw yung kamay at paa para lumutang yung ulo mo sa tubig para makahinga ka. Yun na yun, langoy na yun, langoy aso. Para subukan naman yung tagal sa paghinga, mag-dive ako niyan at kukuha ng buhangin sa ilalim. Itim na putik. Yung madalas naming laruin ay tinatawag na mata-mata. Yung taya ay nasa kabilang side ng sasakyang pandagat. Kailangan kanyang mahuli sa parehong side ng bangka. Game? Game! Minsan loko din tong taya. Babantayan ka talaga sa ilalim ng dagat kung saan ka aahon para ikaw yung magiging taya. May puot yung bantay. May grudge. Uwa! Huwag ka lang talaga sa may bandang buntot ng bangka kasi may matalas na elisi. Sa sobrang kakapaligo sa dagat, yung balat mo na expose sa araw at dagat ay mangingitim talaga. Parang ganyan Wala pang Kojic o papaya kasi noon. Safeguard at saka perla lang. Nakakatawa Ginawang labada ang mukha. Pero sabi nila, effective naman daw ang perla.